Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po ang inyong mga puso ngayon? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Handa na ba kayong buksan muli ang pintuan ng ating mga kwentuhan para sa isang seryeng tiyak na yayanig sa inyong damdamin at susubok sa inyong katatagan? Sabi nila, ang tahanan daw ang pinakaligtas na lugar sa mundo. Dito tayo sumisilong, dito tayo nagpapahinga. Pero paano? Paano kung ang mismong pader na inaasahan mong pro-protekta sa'yo ay siya palang unti-unting didiin sa'yo paibaba? Paano kung ang taong nangakong magiging sandalan mo ay siya palang may hawak ng patalim sa likod mo? Halina't pakinggan natin ang kwento ng isang inang natutong lumaban para sa katotohanan. Ito ang unang kabanata ng Ang Lihim ng Villa kahapon. Nalaglag ang hawak na litrato ni Ligaya nang marinig niya ang boses mula sa maliit na speaker. Iyon ang tunog ng kapalarang unti-unting gumuho, isang planong lihim na binuo ng taong pinakamamahal niya. Sa isang iglap, ang init ng kape sa kanyang lalamunan ay naging mapakla at ang tibok ng kanyang puso ay naguunahan, parang may gustong sumabog sa loob ng kanyang dibdib. Bago ang sandaling iyon, akala ni Ligaya ay hawak na niya ang buong mundo. Nakatayo siya sa gitna ng silid na inihanda nilang dalawa para sa sanggol na paparating. Isang lugar na dati puno ng pangarap, ngayoy biglang naging mabigat at nakakasakal. Amoy bagong pintura ang paligid, kulay puti at ginto, malinis, marangya, tulad ng buhay na ipinangako sa kanya ni Limbas nang dinala siya nito sa villa kahapon. Hinaplos ni Ligaya ang kanyang malaki ng tiyan. 8 buwan. Konting panahon na lang at mahahawakan na niya ang kanyang anak. Dumako ang kanyang tingin sa bintana kung saan tanaw ang malawak na hardin ng mansyon. Tahimik ang lahat, masyadong tahimik. Para bang ang buong villa kahapon ay may pinipigilang hininga. Kinuha niya muli ang frame na nahulog sa kama, ang litrato ng kanyang yumaong ama. Tay! Bulong ni Ligaya, nangingilid ang luha sa mga mata. Sana nandito ka. Sana makikita mo ang apo mo. Huwag kang mag-alala. Mabait si Limbas. At kahit istrikto si Doña Gunita, alam kong matutuwa rin siya kapag lumabas na si baby. Naputol ang kanyang pagmumuni-muni nang bumukas ang pinto. Pumasok si Limbas, ang kanyang asawa. Gwapo, makisig, at laging mabango ang kanyang nga. Ang panangiti ay parang araw na sumisinag sa madilim na kwarto. Mahal ko, malamig na bati, nilimbas, sabay halik sa noo ni Ligaya. Lumuhod ito at hinalikan naman ang kanyang tiyan. At sa prinsesa namin, kumusta ang araw niyo? Ayos lang kami, sagot ni Ligaya habang hinahaplos ang buhok ng asawa. Nakausap mo na ba si Mama? Parang masama ang timpla ng mukha niya kaninang umaga. Tumayo si Limbas at inayos ang kanyang kurbata. May dumaang anino sa kanyang mga mata, pero mabilis itong napalitan ng pamilyar na lambing. Hayaan mo na si Mama. Alam mo naman yun, laging mainit ang ulo sa mga katulong. Ang mahalaga, huwag kang ma-stress. Aayusin ko lang ang ilang papeles sa opisina ni Mama sa kabilang kwarto. Tapos sabay na tayong maghahapunan, okay? Tumango si Ligaya. Sige, susubukan ko lang itong bagong baby monitor na binili mo. Gusto ko sanang itest kung malinaw ang tunog mula dito hanggang sa kusina. Gumiti si Limbas, isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata, bago tumalikod at lumabas ng silid. Naiwang mag-isa si Ligaya. Excited niyang binuksan ang kahon ng baby monitor. 2 units ito. Ang isa ay ilalagay sa kwarto ng bata at ang isa ay dadalhin ng magulang. Dahil gusto niyang subukan ang range nito, inilagay niya ang transmitter unit sa may bedside table. Bitbit ang receiver unit, naglakad si Ligaya palabas. Pero sa halip na bumaba sa kusina, napahinto siya sa tapat ng library. Ang opisina ni Doña Gunita, nakatabi lang ng nursery room. Ang pader sa pagitan ng 2 kwarto ay hindi gaanong makapal. Biglang tumunog ang receiver sa kamay ni Ligaya.
Static. Re. At pagkatapos, narinig niya ang boses. Malinaw. Masyadong malinaw. Hindi pala niya napatay ang transmitter sa kabilang kwarto. At dahil dikit-dikit ang mga silid sa lumang mansyon, nasasagap nito ang usapan sa kabilang pader. Boses iyon ni Doña Gunita. Sigurado ka na ba sa plano mo, Limbas? Hindi na tayo pwedeng magkamali sa pagkakataong ito. Ang boses ng matanda ay matalim. Walang bahid ng pagmamahal na ipinapakita nito kapag may bisita. Napahinto si Ligaya. Idinikit niya ang receiver sa kanyang tainga. Ma? Huwag ka nang mag-alala, sagot ni Limbas. Ang boses na kanina lang ay puno ng lambing kay Ligaya. Ngayon ay malamig at walang emosyon. Ayokong madaliin. Kailangan magmukhang natural kapag nanganak na siya. Kapag nailabas na ang bata, doon natin tatapusin ang lahat. Napatakip ng bibig si Ligaya. Nanigas ang kanyang buong katawan. Tatapusin? Ang alin? Dapat lang, sagot ni Doña Gunita. Sawang-sawa na ako sa pagmumukha ng babaeng yan. Kung hindi lang dahil sa mana ng tatay niya na kailangan nating makuha, hindi ko siya patutungtugin sa pamamahay na ito. Napaka-cheap. Hiyang-hiya ako sa mga amiga ko tuwing ipinapakilala ko siya bilang manugang. Tiis lang, ma. Tumawa si Limbas, isang tawang nagpatayo ng balahibo ni Ligaya. Konting panahon na lang. Kapag nasa atin na ang bata at ang trust fund, pwede na siyang sumunod sa tatay niya. Ang alam ng lahat, mahina ang puso niya, di ba? Madaling palabasin na namatay siya sa komplikasyon sa panganganak. Parang gumuho ang mundo ni Ligaya. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at kinailangan niyang kumapit sa pader para hindi siya matumba. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking akala niya ay sagot sa kanyang mga dasal, ay naghihintay lang pala na mamatay siya. Biglang sumipa ng malakas ang sanggol sa kanyang tiyan. Napahawak si Ligaya sa kanyang puson. Anak ko. Gusto nilang kunin ang anak ko. Sa loob ng receiver, narinig niya ang kaluskos ng upuan. O siya, sabi ni Doña Gunita. Bumalik ka na doon. Baka magtaka ang asawa mong tanga kung bakit ang tagal mo. Papunta na, sagot ni Limbas. Narinig ni Ligaya ang yabag ng mga paa. Mabibigat. Papalapit sa pinto ng library. Papalapit sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Ligaya. Nasa hallway siya, hawak ang baby monitor na umiilaw pa. Kung lalabas ngayon si Limbas at makikita siya, malalaman nilang narinig niya ang lahat. At sa laki ng tiyan niya, hindi siya makakatakbo. Ang bawat hakbang ni Limbas ay parang dagundong ng kulog. Bog, bog, bog. Ang pinto ng library ay nagsimulang gumalaw. Bumukas ang seradura. Click! Wala ng oras, walang matataguan. Ang segundong yon ay parang isang oras para kay Ligaya. Sa sandaling bumukas ang pinto ng library, nagawa niyang humakbang pabalik sa loob ng nursery room nang walang ingay, salamat sa makapal na carpet ng hallway. Napasandal siya sa likod ng pinto, habol ang hininga. Habang mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan, narinig niya ang boses ni Limbas sa labas. Sino yan? Tanong nito. Ang tono ay matalim, parang humahamon. Pinikit ni Ligaya ang kanyang mga mata at nagdasal ng tahimik. Lord, tulungan niyo po ako para sa anak ko. Huminga siya ng malalim, pinalitan ng takot sa kanyang mukha ng isang nangiting pilit at binuksan ang pinto. Bumungad sa kanya si Limbas na nakatayo sa hallway, nakakunot ang noo, at parang handang manukmal. Oh, mahal? Maang-maanga ni Ligaya. Itinaas niya ang baby monitor. Sinusubukan ko lang itong gadget. Parang lowbat yata, walang signal eh. Kanina ka pa ba dyan? Saglit na tinitigan ni Limbas ang asawa. Sinuri nito ang mukha ni Ligaya. Hinahanap ang anumang bakas ng kaba. Pero ang nakita lang niya ay ang maamong mukha ng isang buntis na abala sa pag-aayos ng gamit. Unti-unting nawala ang dilim sa mukha ni Limbas at napalitan ito ng pamilyar na maskara ng pag-aalala. Ah, ganun ba?
Akala ko kung sino na, sabi ni Limbas, sabay lapit at takbay kay Ligaya. Halika na, baka mapagod ka pa. Hinihintay na tayo ni Mama sa hapagkainan. Niyakap siya ni Limbas. Dati, ang yakap na yon ang kanlungan ni Ligaya. Ngayon, pakiramdam niya ay nakapulupot siya sa isang ahas. Ang bawat himalyay ng katawan ni Ligaya ay gustong pumalag, pero pinilit niyang maging bato. Kailangan niyang magpanggap. Kailangan niyang mabuhay. Kinabukasan, sa hapagkainan, ang hangin ay puno ng tensyon para kay Ligaya. Nakaupo sa kabisera si Doña Gunita, suot ang kanyang mamahaling seda at perlas, habang si Limbas ay abala sa pagbabasa ng dyaryo. Isang perpektong pamilya sa paningin ng iba. Isang impyerno para kay Ligaya. Ligaya hija, tawag ni Doña Gunita. Inilapag nito ang isang tasa ng umuusok na tsa sa harap niya. Ang amoy ay herbal, medyo matapang at pamilyar. Inumin mo ito. Espesyal na tsaang pampalakas ng kapit ng bata. Alam mo naman, ayaw nating maulit ang nangyari sa iba. Tumalas ang pandinig ni Ligaya. Naalala niya bigla ang kanyang ama. Noong mga huling buwan bago ito namatay sa kidney failure, madalas din itong painumin ni Doña Gunita ng ganitong klaseng tsaa bilang tanda daw ng pagkakaibigan ng dalawang pamilya. Tiningnan ni Ligaya ang maitim na likido sa tasa. Ang refleksyon niya ay nanginginig. Salamat po, Mama, sabi ni Ligaya. Pilit na pinatatag ang boses, pero medyo nasusuka po ako ngayon. Pwede ko po bang dalhin na lang ito sa kwarto? Iinom ako pagkatapos kong magpahinga. Nagkatinginan si Limbas at Doña Gunita, isang tinging puno ng kahulugan. Sige, ani Limbas, hinawakan ng kamay ni Ligaya ng mahigpit. Masyadong mahigpit. Basta inumin mo ha, para sa inyo yan ang baby natin. Pagkarating sa kanyang kwarto, isinara ni Ligaya ang pinto at nilock ito. Mabilis siyang pumunta sa balkonahe. Doon, may isang paso ng orkidya na regalo pa ng tatay niya. Patawad! Bulong ni Ligaya sa halaman, ibinuhos niya ang tsaa sa paso. Ang mainit na likido ay mabilis na sinipsip ng lupa. Lumipas ang ilang oras. Habang nagkukunwaring natutulog, binantayan ni Ligaya ang orkidya. Pagsapit ng hapon, ang dating matataba at berdeng dahon nito ay nagsimulang manilaw at kumulubot. Ang mga bulaklak ay nalanta na parang sinipsip ang buhay mula sa mga ito. Nanginigi ang mga kamay ni Ligaya habang tinatakpan ng bibig para hindi humagulgol. Lason, nilalason nila ako at nilason nila ang tatay ko. Ang sakit ay naging galit. Ang takot ay naging determinasyon. Kailangan niya ng ebidensya. Kung tama ang hinala niya, nasa library ang sagot. Nasa medical records ng tatay niya na kinuha ni Limbas nung inaayos daw nito ang insurance claims. Hinintay niyang umalis si Limbas at magsiesta si Doña Gunita. Dahan-dahan, parang magnanakaw sa sariling pamamahay, pumasok si Ligaya sa library. Amoy lumang papel at floor wax ang kwarto. Mabilis niyang hinalughog ang filing cabinet ni Limbas. Accounts, deeds, insurance. Nahanap niya ang folder, Dalisay Estate. Binuksan niya ito ng nanginginig. Sa pinakahuling pahina, nakatago sa likod ng titulo ng lupa, ay ang autopsy report ng tatay niya. Isang dokumentong hindi ipinakita sa kanya noon. Cause of death? Acute renal failure secondary to toxic substance ingestion. Toxin. Lason, hindi sakit sa puso. Pinatay nila ang tatay niya para makuha ang kumpanya at ngayon, siya naman ang isusunod para makuha ang buong mana. Napaluha si Ligaya. Ang galit ay sumiklab sa kanyang dibdib. Mga demonyo kayo, bulong niya. Aakmang kukuhaan niya ng litrato ang dokumento gamit ang cellphone nang biglang bumukas ang pinto ng library. Ang lumang engrandeng pinto ay umingit ng malakas. Hindi na nakatago si Ligaya. Nakabukas ang cabinet. Hawak niya ang folder. Huli siya sa akto. Pumasok ang isang anino. Senyora Ligaya, napalingon si Ligaya
Halos tumalon ang puso sa gulat. Si Nanay Sinag, ang matandang katiwala na nanilbihan sa pamilya Ilustre ng mahigit 2 dekada. Nakatayo ito sa may pintuan, may hawak na plumber, panglinis ng alikabok. Ang mukha ng matanda ay seryoso. Ang mga mata ay nakapako sa folder na hawak ni Ligaya. Alam ni Ligaya na tapat si Nanay Sinag kay Doña Gunita. Siya ang nagpalaki kay Limbas. Kung magsusumbong ito, tapos na ang lahat. Dahan-dahang isinara ni Nanay Sinag ang pinto sa likod niya. Click. Nilock niya ito. Naglakad siya palapit kay Ligaya. Ang bawat hakbang ay parang hatol ng kamatayan. Anong ginagawa niyo dito, Hija? Tanong ni Nanay Sinag. Ang boses niya ay mababa, halos pabulong. Tumingin siya sa dokumento, tapos kay Ligaya. Alam mo bang, papatayin ka nila kapag nalaman nilang alam mo na? Nanlaki ang mga mata ni Ligaya. Hindi siya makahinga. Kalaban ba siya? O may iba pang ibig sabihin ang matanda? Parang bombang sasabog ang dibdib ni Ligaya. Nakatayo sa kanyang harapan si Nanay Sinag, ang babaeng nagpalaki sa asawa niyang demonyo. Hawak pa rin ni Ligaya ang folder na naglalaman ng katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Wala nang atrasan. Kung sisigaw ngayon si Nanay Sinag, kung tatawagin niya si Doña Gunita, tapos na ang buhay ni Ligaya, pero hindi sumigaw ang matanda. Sa halip, lumapit ito ng dahan-dahan. Ang mga mata ay puno ng lungkot na ngayon lang napansin ni Ligaya. Ibalik mo riyan sa cabinet, Hija, bulong ni Nanay Sinag. Ang boses niya ay nanginginig, pero may diin. Dali. Bago pa may makapansin na nawawala yan. Natulala si Ligaya. Pero alam nyo ang ginawa nila? Umiling si Nanay Sinag. May luhang namuo sa sulok ng kanyang mata. Matagal na akong naninilbihan sa pamilyang ito, Ligaya. Nakita ko kung paano nila nilamon ang mga taong mabubuti, tulad ng tatay mo. Sinubukan kitang balaan noon, sa mga tingin, sa mga kilos, pero masyado kang bulag sa pag-ibig kay Limbas. Doon naalala ni Ligaya ang mga pagkakataong aksidenteng natatapon ni Nanay Sinag ang tsa, o kaya'y nakalimutan itong ihain. Hindi pala yun pagiging ulyanin, iyon ay pagsagip. Bakit? Tanong ni Ligaya, habang nanginginig na ibinalik ang folder sa cabinet. Bakit hindi niyo sila isinumbong? Dahil wala akong boses sa bahay na ito? Sagot ng matanda. Kinuha niya ang kamay ni Ligaya. Ang palad nito ay magaspang, puno ng kalyo ng pagsisilbi. Pero ikaw ang may kakayahang tapusin ito para sa anak mo. Huwag mong hayaang maging katulad ni Limbas ang batang yan. May dinukot si Nanay Sinag mula sa malalim na bulsa ng kanyang apron. Isang lumang cellphone. Keypad phone lang ito. Luma na, pero gumagana. Walang nakakaalam ng numerong ito. Mabilis na sabi ni Sinag sabay abot kay Ligaya. Itago mo. Gamitin mo. Alam kong may kailangan kang tawagan. Huwag kang gagamit ng landline o ng sarili mong cellphone. Nakamonitor ang lahat ng yan sa opisina ni Senyorita. Napahagulgol si Ligaya ng mahina at niyakap ang matanda. Sa gitna ng impyernong bilya kahapon, nakatagpo siya ng anghel. Salamat, Nay. Salamat. Nang gabing iyon, habang nagsha-shower si Limbas, nagkulong si Ligaya sa banyo ng guest room. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang dinadayal ang isang numerong kabisado pa rin ng puso niya kahit 5 taon na ang lumipas. Ring! 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 Hello! Sino to? Ang boses. Ang baritonong boses na yon na dati nagpapatulog sa kanya. Si Attorney Tanglaw Banaag. Tanglaw! Basag na boses na sagot ni Ligaya. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Ligaya! Diyos ko, Ligaya, ikaw ba yan? Anong nangyari? Bakit ka napatawag? Tanglaw! Tulungan mo ako. Humagulgol na si Ligaya. Ang luha ay umaagos na parang gripo. Papatayin nila ako. Papatayin nila kami ng anak ko. Tama ka.
Tama ka sa lahat ng sinabi mo noon tungkol kay Limbas. Narinig niya ang kaluskos sa kabilang linya. Parang biglang tumayo si Tanglao mula sa kinauupuan. Nasaan ka? Pupuntahan kita ngayon din. Wag! Pigil ni Ligaya. May mga gwardya sa labas. Hindi ako makakalabas. Kailangan ko ng plano. Kailangan ko ng ebidensya. Pero kailangan ko ng kakampi. Tanglao. Wala na akong ibang mapagkakatiwalaan. Nandito ako, Ligaya. Hinding-hindi kita iiwan ulit. Mariing sagot ni Tanglao. Ang pangakong yon ay parang balsamo sa sugatan niyang puso. Makinig ka. Mag-ingat ka. Huwag kang kakain o iinom ng kahit anong ibibigay nila na hindi mo nakikita ang pinanggalingan. Hanap ako ng paraan. Kinabukasan, maagang nagising si Limbas. Nakabihis ito ng suit, bitbit ang isang malaking maleta. Mahal, bati nito kay Ligaya na nakaupo sa kama. Kailangan kong pumunta sa Davao. May emergency meeting sa plantation. Baka 3 araw akong mawala. Isang kasinungalingan. Alam ni Ligaya na walang meeting sa Davao dahil nakita niya ang schedule sa library kahapon. Pero ngumiti siya. Ang pinakamatamis at pinaka-plastic niyang ngiti. Ganoon ba? Mag-iingat ka doon ha. Mamimiss ka namin ni baby. Sabi ni Ligaya. Tumayo siya at inayos ang kwelyo ng asawa. Sandali, may dumi ang bag mo. Habang kunwaring pinapagpag ang alikabok sa leather bag ni Limbas, pasimpleng isiniksik ni Ligaya ang isang maliit na GPS tracker sa tahi ng lining sa ilalim ng bag. Ito ang tracker na binili niya online noon para sa aso nila na matagal nang nakatago sa drawer. Ayan, malinis na, sabi ni Ligaya. Hinalikan siya ni Limbas sa labi. Malamig, walang buhay. Alagaan mo ang sarili mo at si Mama. Huwag mong pasasakitin ang ulo. Nang makaalis ang sasakyan ni Limbas, mabilis na bumalik si Ligaya sa kwarto. Binuksan niya ang tablet na konektado sa tracker. Ang pulang tuldok sa mapa ay gumagalaw, palayo sa villa kahapon. Sinundan niya ito ng tingin sa loob ng ilang oras. Inasahan niyang didiretso ito sa airport. Pero hindi. Lumiko ang sasakyan sa South Superhighway. Pero lumabas sa isang exit na hindi papuntang airport. Huminto ang tuldok. Zoom in si Ligaya sa mapa. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang lokasyon ay nasa isang liblib na lugar sa probinsya ng Laguna. Himlayan ng mga anghel. Isang sementeryo. Tiningnan ni Ligaya ang oras. 12:00 ng hating gabi. Bakit pupunta ang asawa niya sa sementeryo sa gitna ng gabi kasama ang maleta? At higit sa lahat, doon nakalibing ang tatay niya. Anong ginagawa mo sa puntod ng tatay ko, Limbas? Bulong ni Ligaya sa dilim. Ang sagot ay nagbabadya ng isang katotohanang mas masahol pa sa inaakala niya. Madilim at mapanganib ang gabi. Tanging ang liwanag ng buwan na sumisilip sa makakapal na ulap ang nagsisilbing ilaw sa loob ng himlayan ng mga anghel. Nakatago si Attorney Tanglao Banaag sa likod ng isang malaking musoleo. Ang kanyang itim na kapote ay humahalo sa dilim. Basang-basa na ang kanyang sapatos sa putik. Pero hindi niya ito alintana. Ang mahalaga ay ang nakikita ng kanyang mga mata at ng lens ng kanyang kamera. 10 metro mula sa kinalalagyan niya, nakaparada ang sasakyan ni Limbas. Hindi ito ang meeting sa Davao na ipinagmalaki nito kay Ligaya. Ito ay isang lihim na tagpo sa pagitan ng mga patay. Kumuyom ang kamao ni Tanglao. Hayop ka, Limbas, bulong niya sa hangin. Wala ka talagang patawad. Ilang sandali pa, dumating ang isa pang sasakyan, isang pulang sedan. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang babae. Matangkad ito, balingkinitan at nakasuot ng trench coat. Kahit madilim, kitang-kita ang kinang ng suot nitong alahas. Hindi ito si Doña Gunita. Mas bata ito. Lumapit ang babae kay Limbas. Sa halip na mag-usap, agad silang nagyakap. Isang yakap na puno ng pagnanasa, hindi bagay sa sagradong lugar na yon. Hinalikan ni Limbas ang babae ng mariin at gumanti naman ito. Click, click, click.
Walang tunog na nire-record ang kamera ni Tanglaw, pero bawat kuha ay parang balang tumatama sa puso ni Ligaya. Kinukunan niya ang bawat anggulo. Ang paghawak ni Limbas sa bewang ng babae. Ang pagtawa ng babae habang hinahaplos ang mukha ng lalaking may asawa. Pero hindi lang pagtataksil ang pakay nila. May kinuha si Limbas mula sa likod ng kanyang sasakyan. Isang pala at isang metal na kahon. Naglakad sila patungo sa isang lumang nicho sa dulong bahagi ng sementeryo, ang bahaging hindi na masyadong dinadalaw. Sinundan sila ni Tanglaw ng dahan-dahan, maingat na huwag makatapak ng tuyong dahon o sanga. Huminto sina Limbas sa tapat ng isang nicho na walang pangalan. Ginamit ni Limbas ang pala para hukay ng lupa sa paanan nito. Hindi malalim, tama lang para magkasya ang metal na kahon. "Sigurado ka bang ligtas to dito?" tanong ng babae. Malinaw ang boses niya sa katahimikan ng gabi. Maarte, sosyal, sanay mag-utos. "Oo naman, babe," sagot ni Limbas habang nagpupunas ng pawis. Walang maghahanap ng original na last will and testament ng tatay ni Ligaya dito. Ang alam ng korte na sunog na ito kasama ng lumang opisina. Kapag napatay na natin si Ligaya, sa atin na ang lahat. Walang makakapigil sa atin. Nanginig si Tanglaw sa galit. Muntik na niyang mabitawan ang kamera. Last will and testament. Kaya pala peke ang hawak ng korte. Kaya pala nakuha ni na Doña Gunita ang kumpanya. At ang plano nilang patayin si Ligaya? Totoo ang lahat. "Bilisan mo," inip na sabi ng babae. "May appointment pa ako bukas sa klinik. Alam mo naman, kailangan kong magpanggap na concern ako sa kalusugan ng asawa mo." Tumawa ang babae. Isang tawang malandi at nakakapanindig balahibo. Itinutok ni Tanglaw ang kanyang kamera sa mukha ng babae. Sa tulong ng zoom lens at night mode, nakuha niya ang malinaw na larawan nito nang humarap ito sa direksyon ng buwan. Maganda ang babae, mukhang mestisa, may nunal sa ilalim ng kaliwang mata. Click! Nakuha niya. Ang mukha ng kabit. Ang mukha ng kasabwat. Biglang tumunog ang cellphone na ni Tanglaw. Vibrate. Isang text message. Pero sa katahimikan ng gabi, ang ugong ng vibration ay parang kulog. Napahinto si Limbas sa pagtatabon ng lupa. Anong tunog yun? Lumingon-lingon ang dalawa. Mabilis na dumapa si Tanglaw. Sa basang damuhan, ipinagdadasal na hindi siya makita. Hinugot ni Limbas ang isang baril mula sa kanyang tagiliran. "May tao ba dyan?" sigaw ni Limbas. Pigil hininga si Tanglaw. Bawat segundo ay parang taon. Kinakabahan siya, hindi para sa sarili niya, kundi para sa ebidensyang hawak niya. Kung mamamatay siya dito, walang magliligtas kay Ligaya. "Wala yan, pusa lang siguro," sabi ng babae. Hinawakan ang braso ni Limbas. "Halika na. Natatakot na ako. Umalis na tayo." Nagduda pa rin si Limbas, pero ibinaba niya ang baril. "Sige, tara na." Hinintay ni Tanglaw na makaalis ang dalawang sasakyan bago siya nakahinga ng maluwag. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang data ng kanyang cellphone. Kailangan niyang ipadala ito kay Ligaya. Ngayon din. "Ligaya," bulong niya habang nagtatype ng mensahe. "Heto na ang katotohanan. Magpakatatag ka." Pinindot niya ang send. Sa loob ng villa kahapon, hindi makatulog si Ligaya. Nakatago siya sa ilalim ng kumot, hawak ang burner phone na bigay ni Nanay Sinag. Umilaw ang screen. May message galing kay Tanglaw. Binuksan niya ito. Unang bumungad ang mensahe. Confirmed. Nasa sementeryo sila. May tinatago silang dokumento at hindi siya nag-iisa. Kasunod nito ang mga litrato. Una, ang litrato ni Limbas na may kayakap. Napaluha si Ligaya. Kahit inaasahan na niya, masakit pa rin makita. Pangalawa, ang litrato ng babae na nakaharap sa kamera. Kahit grainy ang kuha, dahil sa dilim at zoom, hindi maaring magkamali si Ligaya. Kilala niya ang mukhang iyon.
Ang matangos na ilong, ang nunal sa ilalim ng kaliwang mata, at ang nangiting madalas niyang makita tuwing check-up. Nabitawan ni Ligaya ang cellphone sa kanyang dibdib. Ang hangin sa loob ng kwarto ay tila naubos. Hindi, bulong niya, habang ang luha ay tuloy-tuloy sa pagpatak. Hindi pwede. Ang babaeng kayakap ng kanyang asawa. Ang babaeng tumutulong kay Limbas na maghukay ng lupa para itago ang ebidensya. Ang babaeng nagpaplano ng kanyang kamatayan. Si Dr. Yasmin Salva, ang kanyang sariling OBGYN. Ang doktor na pinagkatiwalaan niya ng buhay ng kanyang anak sa nakalipas na 8 buwan. Napahawak si Ligaya sa kanyang tiyan ng mahigpit. Tila pinoprotektahan ang sanggol mula sa alaala ng mga kamay ni Yasmin. Sa bawat check-up, sa bawat ultrasound, sa bawat bitamina na inireseta nito, lahat pala iyon ay bahagi ng palabas. Nasa kamay pala ng kaaway ang buhay nila. Nang gabing iyon, hindi natulog si Ligaya. Nakadilat siya sa dilim, pinapakinggan ang bawat kaluskos, habang ang galit sa kanyang puso ay nagiging isang matalim na sandata. Kinabukasan, maagang nagising si Ligaya. O mas tamang sabihin, bumangon siya mula sa higaang hindi naman niya tinulugan. Mugto ang kanyang mga mata, pero tinakpan niya ito ng makapal na foundation at concealer. Naglagay siya ng lipstick, pula, matapang, palaban. Ito ang kanyang baluti. Ngayon ang schedule ng kanyang prenatal check-up. Hija, sigurado ka bang kaya mong mag-isa? Tanong ni Doña Gunita habang nag-aagahan sila. Wala si Limbas. Nasa Davao daw ito, pero alam ni Ligaya na nagtatago lang ito kasama si Yasmin. Opo, Mama. Sagot ni Ligaya nang hindi tumitingin sa mata ng biyenan. Mabilis lang naman ito. At saka, gusto kong sorpresahin si Limbas sa updates ni Baby pag-uwi niya. Pagsakay sa sasakyan, ramdam ni Ligaya ang bigat ng kanyang dibdib. Papunta siya sa lungga ng ahas. Pagdating sa Salva Women's Clinic, sinalubong siya ng pamilyar na amoy ng alcohol at disinfectant. Dati, ang amoy na ito ay nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Ngayon, amoy ito ng traidor. Mrs. Ilustre, ang ganda niyo naman ngayon. Bati ng nurse sa reception. Ngumiti lang si Ligaya ng tipid. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng clinic room at lumabas siya. Si Dr. Yasmin Salva, nakasuot ng puting lab gown, malinis, propesyonal, at nakangiti ng pagkatamis-tamis. Ang parehong babae na nakita niya sa litrato kagabi na naghuhukay sa sementeryo. Ligaya, pasok-pasok. Masiglang bati ni Yasmin. Wala si Limbas ngayon? Nasa business trip eh. Sagot ni Ligaya habang pumapasok. Gusto niyang masuka. Gusto niyang sakali ng doktor. Pero pinanatili niyang kalmado ang kanyang mga kamay. Humiga si Ligaya sa examination bed. Itinaas niya ang kanyang blusa. Inilalantad ang kanyang malaking tiyan. Kumuha si Yasmin ng malamig na gel at ipinahid ito sa tiyan ni Ligaya. Napapikit si Ligaya sa lamig at sa pandidiri nang dumampi ang balat ng doktor sa kanya. Tingnan natin si Baby, sabi ni Yasmin habang idinidiin ang ultrasound probe. Sa monitor, nakita ni Ligaya ang kanyang anak, ang maliit na puso na tumitibok ng mabilis. Dug-dug, dug-dug. Sabi ni Yasmin, medyo idiniin ng mas malakas ang probe sa puso ni Ligaya. Masakit. Aray, Doc. Daing ni Ligaya. Sorry, tinitingnan ko lang ang posisyon ng bata. Sabi ni Yasmin, pero hindi nito inalis ang diin. Tumingin ito kay Ligaya at sa isang saglit nakita ni Ligaya ang tunay na kulay sa mga mata nito. Walang awa. Malamig. Medyo maliit siya para sa 8 months, Ligaya. Stress ka ba? Medyo. Sagot ni Ligaya, tinitigan ng doktor ng diretso sa mata. Marami kasing ahas sa bahay namin. Nakakatakot. Saglit na natigilan si Yasmin. Tumigil ang galaw ng kamay nito. Nagkatitigan sila ng ilang segundo. Isang tahimik na gera sa pagitan ng asawa at ng kabit. Ganoon ba? Basag ni Yasmin sa katahimikan.
Sabay tawa ng pilit. Mag-ingat ka, mahirap na. Pagkatapos ng check-up, naupo sila sa desk ni Yasmin. Nagsulat ang doktor ng reseta. Ligaya, papalitan natin ang vitamins mo. Kailangan mong inumin to 3 beses sa isang araw para lumakas ang kapit ni baby. Espesyal na order to galing abroad. Inabot ni Yasmin ang isang bote ng gamot na walang label, nakalagay lang sa Ziploc bag. Salamat, Doc, sabi ni Ligaya habang tinatanggap ang lason. Iinumin ko to, para sa amin ni Limbas. Paglabas ng clinic, dumiretso si Ligaya sa pinakamalapit na pharmacy. Hindi para bumili, kundi para itapon ang laman ng bote sa basurahan ng CR at palitan ito ng harmless na folic acid na binili niya. Hindi niya hahayaang may makapasok na lason sa katawan niya. Pag-uwi sa villa kahapon, sinalubong siya ng isang balita na nagpabagsak sa kanyang mundo. Nasa sala, si Doña Gunita, may kausap na mga abogado. Nakangiti ang matanda. "Oh, Ligaya, nandyan ka na pala." Sabi ni Doña Gunita, "May good news ako. Dahil sa sipag ni Limbas, napagdesisyunan kong ipasa na sa kanya ang full control ng kumpanya at ang lahat ng assets ng pamilya, kasama na ang trust fund ng magiging apo ko." Inilapag ng abogado ang mga dokumento sa mesa. "Kailangan na lang ng pirma mo bilang asawa, Mrs. Ilustre, para ma-finalize ang transfer," sabi ng abogado. Tumingin si Ligaya sa mga papel. Kapag pinirmahan niya ito, wala na silang kailangan sa kanya. Kapag nakuha na ni Limbas ang lahat, pwede na siyang mawala anumang oras. "Masama po ang pakiramdam ko, Mama," sabi ni Ligaya, humawak sa ulo. "Pwede po bang bukas ko na basahin? Nahihilo po ako galing sa check-up." Nawala ang nangiti ni Doña Gunita. Tumalim ang tingin nito. "Ligaya, simpleng pirma lang yan. Huwag ka nang mag-inarte." "Bukas na po." Matigas na sagot ni Ligaya. Tumalikod siya at naglakad paakyat ng hagdan habang naririnig ang galit na pagbuntong hininga ng biyenan. Pagpasok sa kwarto, nilock niya ang pinto. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Naka-buy time siya ng isang gabi. Pero alam niyang ubos na ang oras. Kinuha niya ang burner phone at tinext si Tanglao. "Tanglao, minamadali na nila. Gusto na nilang kunin ang lahat. Bukas, kailangan na nating kumilos." Habang hinihintay ang reply, napatingin si Ligaya sa salamin. Wala na ang takot sa kanyang mukha. Ang nakikita na lang niya ay isang inang handang pumatay para sa kanyang anak. "Subukan niyo," bulong niya sa kawalan. "Subukan niyong kunin ang anak ko." Pag-uwi ni Limbas sa villa kahapon, galing sa kanyang business trip, na sa totoo lang ay isang weekend getaway kasama si Yasmin, sinalubong siya ng katahimikan. Pero sa loob ng kanyang utak, maingay ang demonyo ng pagdududa at selos. Habang naglalakad siya sa hallway patungo sa master bedroom, nakita niya si Ligaya na nakaupo sa beranda. Himas-himas ang malaking tiyan. Ang sinag ng araw ay tumatama sa mukha ng asawa niya. Maamo, inosente, parang isang santa. Napangisi si Limbas ng mapakla. "Santa." "Pwe, akala mo ba hindi ko alam, Ligaya?" Bulong ni Limbas sa sarili habang nakatanaw mula sa malayo. "Akala mo ba maloloko mo ako habang buhay?" Hindi alam ni Ligaya ang pinakamalalim na lihim ni Limbas. Isang lihim na kahit si Doña Gunita ay hindi alam o mas piniling iburo sa limot. 5 taon na ang nakararaan bago pa sila ikasal, nagpa-check up si Limbas sa ibang bansa. Ang resulta? Azoospermia. Baog siya. Hindi siya kailanman magkakaanak. Kaya nung ibinalita ni Ligaya na buntis ito 8 buwan na, ang nakakaraan, gusto sanang sakalin ni Limbas ang asawa niya noon din. Alam niyang hindi sa kanya ang batang iyon. Ang nasa isip ni Limbas, kay Tanglao, ang ex-boyfriend ni Ligaya. Ang lalaking laging umaaligid sa isip ng asawa niya. Sigurado siyang nagkita ang dalawa ng palihim. Ang batang nasa sinapupunan ni Ligaya ay bunga ng kataksilan. Isang bastardo. Pero nagtimpi siya. Kailangan niya ang mana. Kailangan niya ang trust fund na i-release lang kapag nagkaanak siya. Kaya naglaro siya.
Hinayaan niyang lumaki ang tiyan ni Ligaya. Hinayaan niyang mabuhay ang bastardong bata. Pansamantala. Mahal, nandito ka na pala. Napalingon si Ligaya. Tumayo ito, nang hirap na hirap at lumapit para humalik. Naamoy ni Limbas ang pabango nito. Mabango. Pero para sa kanya, amoy ito ng panloloko. Namiss kita. Pagsisinungaling ni Limbas, habang hinahaplos ang likod ni Ligaya, tinitigan niya ang tiyan nito. Lalabas ka rin dyan, at pareho kayong mawawala. Kumusta ang meeting sa Davao? Tanong ni Ligaya. Maayos, napakaayos, sagot ni Limbas. In fact, may pasalubong ako sa'yo. Nagpaluto ako ng espesyal na kare-kare kay Nanay Sinag. Favorite mo iyon, di ba? Tumango si Ligaya, pero may dumaang kilabot sa mga mata nito na mabilis ding nawala. Salamat, mahal. Dumating ang hapunan. Ang hangin sa dining area ay masikip. Nakaupo si Doña Gunita sa kabisera. Tinitingnan si Ligaya na parang isang insekto na kailangang tirisin. Ligaya, pirmahan mo na ang transfer documents pagkatapos kumain. Utos ni Doña Gunita. Wala na tayong oras. Opo, Mama. Mahinang sagot ni Ligaya. Inilapag ni Nanay Sinag ang malaking mangkok ng kare-kare. Umuusok pa ito, amoy mani at bagoong. Pero si Limbas lang ang nakakaalam ng espesyal na sangkap na idinagdag niya habang nasa kusina kanina. Isang vial ng puro at walang lasang arsenic na nakuha ni Yasmin sa laboratorio. Hindi na siya makakapaghintay hanggang panganganak. Masyado nang matunog si Ligaya. Kanina, nakita niyang bukas ang drawer niya. May nangingialam. Kailangan na itong tapusin ngayon gabi. Ang palabas? Food poisoning o pre-eclampsia? Kain na, mahal. Malambing na sabi ni Limbas. Siya mismo ang nagsandok ng sabaw at laman sa plato ni Ligaya. Sinigurado niyang nandoon ang timpla. Tinitigan ni Ligaya ang pagkain. Maputla ang mukha nito. Nanginginig ang kamay na humawak sa kutsara. Bakit hindi ka pa kumakain? Tanong ni Limbas. Medyo tumataas ang boses. Pagod ako galing biyahe. Ipinaghanda kita. Tapos tititigan mo lang. Masama lang ang pakiramdam ko, Limbas. Sagot ni Ligaya. Busog pa ako. Kumain ka. Biglang sigaw ni Limbas. Hinampas niya ang mesa. Tumilapon ng baso ng tubig. Ang arte-arte mo. Alam mo ba kung gaano ako nagsasakripisyo para sa pamilyang ito? Tapos simpleng kare-kare hindi mo makain dahil... Ano? Dahil hindi si Tanglaw ang nagluto? Nanlaki ang mata ni Ligaya. Anong sinasabi mo? Akala mo ba hindi ko alam? Tumayo si Limbas na mumula ang mukha sa galit. Ang maskara ay tuluyan ng natanggal. Alam kong hindi akin ang batang yan. Baog ako, Ligaya. Baog ako. Kaya paano ka nabuntis ha? Sino ang ama niyan? Natahimik ang buong bahay. Kahit si Doña Gunita ay napatigil, nanlaki ang mga mata sa revelasyon ng anak. Limbas! Bulong ni Doña Gunita, namumutla. Anong sinasabi mong baog ka? Sa gitna ng sigawan, napatingin silang lahat sa ilalim ng mesa. Ang aso ni Ligaya, isang golden retriever na nagngangalang Bantay, ay lumapit sa upuan ni Ligaya. Dahil sa gulat ni Ligaya sa sigaw ni Limbas, nahulog niya ang kutsarang may laman ng kare-kare sa sahig. Mabilis itong dinilaan ni Bantay. Wag! Sigaw ni Ligaya, akmang pipigilan ng aso. Pero huli na. Ilang segundo lang ang lumipas. Biglang umungol ng malakas si Bantay. Aruy! Aruy! Nagsimulang mangisay ang aso. Bumula ang bibig nito. Ang mga mata nito ay umikot. Kumalampag ang mga paa nito sa sahig habang nilalamon ng lason ang sistema nito. Sa loob ng wala pang isang minuto, tumigil sa paggalaw si Bantay. Patay na. Ang katahimikan sa dining room ay nakabibingi. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Ligaya mula sa bangkay ng aso patungo kay Limbas. Ang mga mata ni Ligaya ay wala ng luha. Puot na lang ang natitira.
Papatayin mo ako. Bulong ni Ligaya. Hindi ito tanong. Ito ay konklusyon. Napatingin si Limbas sa ina niya. Tapos kay Ligaya. Tapos sa patay na aso. Alam niyang wala na siyang lusot. Ligaya. Hakbang ni Limbas palapit. Mabilis na kinuha ni Ligaya ang steak knife sa mesa at itinutok ito sa asawa. Huwag kang lalapit! Sigaw ni Ligaya. Ang nakabibinging katahimikan sa dining room ay binasag ng malakas na pagbagsak ng katawan ni Bantay sa sahig na gawa sa marmol. Wala nang ungol, wala nang buhay. Tanging ang bula na lamang sa bibig nito ang naiwang saksi sa lason na dapat sana ay para kay Ligaya. Nanigas ang buong katawan ni Doña Gunita. Tumingin siya sa patay na aso, tapos sa anak niyang si Limbas na may bahid pa ng gulat at galit sa muka. Sa wakas, naintindihan niya ang lahat. Hindi lang pala ang manugang niya ang gustong alisin ni Limbas. Pero huli na, para sa pagsisisi. Papatayin mo ako! Ulit ni Ligaya, ang boses ay nanginginig sa galit habang hawak ang kutsilyo. Para sa pera, papatayin niyo ako. Ang takot sa mga mata ni Limbas ay biglang napalitan ng determinasyon ng isang hayop na nasukol. Kung malalaman ng lahat ang nangyari, tapos na siya. Wala siyang ibang pagpipilian. Oo, papatayin kita! Sigaw ni Limbas. Ang ugat sa leeg ay halos pumutok. Dahil taksil ka, malandi ka. Hindi ako papayag na ang bastardo niyo ni Tanglaw ang magmana ng pinaghirapan namin. Sumugod si Limbas. Mabilis. Tinabig niya ang kamay ni Ligaya. Tumalsik ang kutsilyo sa sahig. Gumawa ng malakas na kalansing. Bago pa makagalaw si Ligaya, hinawakan ni Limbas ang buhok nito at kinaladkad siya palayo sa dining room. Limbas! Bitiwan mo siya! Sigaw ni Doña Gunita. Sinusubukang tumayo, pero nanginginig ang mga tuhod. Huwag kang makialam, Mama! Bulyaw ni Limbas. Kasalanan mo rin to. Kung sinabi mo lang sa akin ang totoo, hindi na sana umabot sa ganito. Kinaladkad ni Limbas si Ligaya paakyat sa hagdanan. Nagpupumigla si Ligaya. Kinakalmot ang mga kamay ng asawa. Pero mas malakas ito. Saan mo ako dadalhin? Bitiwan mo ako. Umiiyak na sigaw ni Ligaya. Sa kwarto, sagot ni Limbas, habang sa pilitang binubuksan ang pinto ng master bedroom. Doon ka mananatili, hanggang sa manganak ka. At kapag nakuha ko na ang bata, sisiguraduhin kong hindi ka na makikita ng sino man. Itinulak ni Limbas si Ligaya sa loob ng kwarto. Bumagsak si Ligaya sa sahig, napahawak agad sa kanyang tiyan. Tinitiyak na hindi nasaktan ang sanggol. Diyan ka lang, sigaw ni Limbas. Aakmang isasara na niya ang pinto para i-lock mula sa labas. Pero sa sandaling iyon, may isang aninong lumitaw mula sa likuran ni Limbas. Blag! Isang malakas na tunog ng nababasag na porselana ang umalingaw-ngaw sa buong hallway. Si Nanay Sinag, na may hawak na isang malaking at mamahaling florera, ay buong lakas na ipinalo ito sa likod ng ulo ni Limbas. Napatigil si Limbas. Nanlaki ang kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang lumingon. Dugo ang umaagos mula sa kanyang ulo. Walang hiya kang bata ka. Bulong ni Limbas bago siya bumagsak sa sahig, nawalan ng malay. Nakatayo si Nanay Sinag sa ibabaw ni Limbas, nanginginig pero matatag. Ligaya, Hija! Tumayo ka dyan. Ngayon na ang pagkakataon mo. Umalis ka na. Tumayo si Ligaya, tinulungan ni Nanay Sinag. Pero paano po kayo, Nay? Huwag mo akong alalahanin, sabi ng matanda. Hinila niya si Ligaya palabas ng kwarto. Babalik din ang malay niyan. Dumaan ka sa likod. Sa may kusina. May naghihintay na sayo sa likod ng bakod. Dali. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Ligaya. Tumakbo siya. Sa kabila ng bigat ng kanyang tiyan at paninikip ng kanyang dibdib, tumakbo siya para sa buhay nila ng kanyang anak. Narinig niya ang sigaw ni Doña Gunita mula sa ibaba. Pero hindi na siya lumingon. Malakas ang buhos ng ulan sa labas. Ang kulog at kidlat ay sumasabay sa malakas na kabog ng kanyang puso. Nadudulas siya sa basang damuhan, pero patuloy lang siya sa pagtakbo. Narating niya ang pinto sa likod ng kusina.
Binuksan niya ito. Tanaw na niya ang mataas na bakod ng Villa kahapon. At sa labas, may isang sasakyang nakapark, bukas ang headlight, naghihintay. Si Tanglaw. Ligaya! Sigaw ni Tanglaw mula sa labas. Akmang bubuksan na ni Ligaya ang gate nang biglang may humablot sa kanyang braso mula sa likuran. Si Limbas. Gising na. Duguan ng ulo, ang mga mata ay puno ng galit na parang demonyo. Saan ka pupunta, mahal ko? Sabi ni Limbas. Ang nangiti ay nakakatakot. Bitiwan mo ako! Sigaw ni Ligaya. Sinipa ang binti ni Limbas. Napaaray si Limbas pero hindi bumitaw. Sa halip, hinila niya si Ligaya palayo sa gate at itinulak papunta sa garahe. Hindi ka aalis. Sa akin ka lang. Biglang umalingaw-ngaw ang malakas na busina. Ang sasakyan ni Tanglaw. Sinira nito ang gate na bakal. Pumasok ito sa bakuran ng mansyon. Ang mga gulong ay lumilikha ng putik. Huminto ang sasakyan sa harap nila. Mabilis na bumaba si Tanglaw. Limbas, bitiwan mo siya kung ayaw mong mamatay. Sigaw ni Tanglaw. Ikaw, sagot ni Limbas, lalong humigpit ang hawak kay Ligaya. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Ahas ka. Itinulak ni Limbas si Ligaya papunta kay Tanglaw. Sinalo naman siya agad nito. Pero isa lang iyong pain. Habang abala si Tanglaw sa pagsalo kay Ligaya, mabilis na sumakay si Limbas sa sarili niyang SUV sa garahe. Pinaandar niya ang makina. Tanglaw, umalis na tayo. Sigaw ni Ligaya. Pumasok sila sa sasakyan ni Tanglaw. Mabilis itong nag-reverse para lumabas sa sirang gate. Pero huli na. Parang isang rumaragasang toro, ang SUV ni Limbas ay buong bilis na sumalpok sa gilid ng sasakyan ni Tanglaw. Crash! Ang tunog ng nagkumpulang bakal at nababasag na salamin. Tumilapon ang sasakyan nila Tanglaw. Ang ulo ni Ligaya ay tumama sa bintana. Ang huli niyang nakita, bago siya lamunin ng dilim, ay ang mukha ni Limbas, nakangiti sa gitna ng ulan, sa gitna ng wasak na sasakyan. Pagkatapos, katahimikan, at ang tunog ng sirena ng ambulansya na papalapit. 3 buwan. 3 buwan ng katahimikan. 3 buwan ng kasinungalingan. Ang balitang kumalat sa alta sosyedad ay isang trahedya. Si Ligaya Ilustre, ang kaawa-awang buntis, ay nagkaroon daw ng nervous breakdown matapos aksidenteng mabangga ang sasakyan ng asawa sa gitna ng malakas na ulan. Isinugod daw ito sa ospital, pero sa kasamaang palad, nalaglag ang sanggol na dinadala. Ngayon, si Ligaya daw ay nasa isang mamahaling mental health facility sa probinsya, nagpapagaling sa trauma. Ito ang kwentong inihain ni Doña Gunita at Limbas sa publiko. Isang perpektong kwento para pagtakpan ng krimen at makuha ang simpatya ng lahat. Dahil sa trahedya, na-finalize ang paglipat ng lahat ng assets ng Dalisay Estate sa pangalan ni Limbas Ilustre. Ang laro ay tapos na. Panalo na sila. Akala nila. Ngayong gabi, ginanap ang taunang charity ball ng Ilustre Group of Companies. Ito ang gabi ng kanilang koronasyon. Nakatayo si Limbas sa entablado. Ang peklat sa kanyang ulo ay bahagya na lang na nakikita. Sa kanyang tabi ay si Doña Gunita, nakangiti ng matagumpay sa lahat ng bisita. Isang karangalan po na ipagpatuloy ang legacy ng aking yumaong biyenan. Sabi ni Limbas sa mikropono, ang boses ay puno ng pekeng kababaang loob. At kahit na pinagdadaanan namin ng aking asawang si Ligaya, ang isang mahirap na pagsubok, nais naming ipaabot. Hindi na natapos ni Limbas ang kanyang sasabihin dahil bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Ang lahat ng atensyon ay napunta doon. Ang bulungan ay huminto. Ang tugtog ng violin ay natigil. Pumasok ang isang babae. Nakatayo siya doon, balot sa isang eleganteng itim na bestida na lalong nagpapatingkad sa kaputian ng kanyang balat. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang sopistikadong bun. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ang kanyang mga mata ay matalim. At ang kanyang tiyan, malaki pa rin. Halos manganganak na. Si Ligaya Dalisay.
Sa kanyang tabi ay si Attorney Tanglaw Banaag. Nakasuot ng formal na tuxedo, ang braso ay nakaalalay sa likod ni Ligaya. Hindi bilang bodyguard, kundi bilang isang kapantay. Nalaglag ang panga ni Limbas. Si Doña Gunita ay napahawak sa kanyang dibdib, parang inaatake sa puso. Imposible, bulong ni Limbas. Naglakad si Ligaya at Tanglaw sa gitna ng ballroom. Dire-diretso patungo sa entablado. Bawat hakbang niya ay may bigat. Bawat hakbang ay isang deklarasyon ng giyera. Ang mga bisita ay humawi na parang dagat na binibigyan daan ng reyna. Nang makarating sila sa harap ng entablado, kinuha ni Tanglaw ang isang mikropono mula sa host. Inabot niya ito kay Ligaya. "Magandang gabi sa inyong lahat." Bati ni Ligaya, ang boses niya ay hindi na mahina at nanginginig. Ito ay matatag, malinaw, at may lamig na nagpatayo ng balahibo ng lahat ng nakarinig. "Patawarin niyo ako kung naistorbo ko ang selebrasyon," patuloy niya. "Pero may kailangan lang akong linawin. Ang asawa ko kasing si Limbas." Tumingin siya ng diretso kay Limbas. Ay medyo makakalimutin. Namutla si Limbas. "Ligaya, anong ginagawa mo dito? Hindi ba dapat nagpapahinga ka?" Ngumiti si Ligaya, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Nagpahinga na ako, mahal. 3 buwan akong nagpahinga. 3 buwan kong pinlano ang gabing ito." Humarap si Ligaya sa mga bisita. "Nais ko lang pong ipaalam sa lahat na hindi po nalaglag ang anak namin. Sa katunayan, malusog na malusog po siya," sabi niya habang hinahaplos ang kanyang tiyan. "At salamat sa pag-aalaga ng aking doktor." Si Doktor Yasmin Salva. "Nasaan ka, Dok? Pakitaas naman ang kamay mo." Sa isang table sa gilid, si Yasmin ay parang binuhusan ng malamig na tubig. Napatayo siya saglit sa gulat bago muling napaupo. "At syempre, salamat din sa aking pinakamamahal na biyenan, si Doña Gunita." Patuloy ni Ligaya, ang boses ay puno ng sarkasmo. "Salamat sa pagpapakain niyo sa akin at sa pag-aalaga sa aking ama bago siya mamatay." "Tama na yan," sigaw ni Doña Gunita, hindi na makapagpigil. Pero hindi pa tapos si Ligaya. Humarap siya kay Tanglaw. "At nais ko ring ipakilala sa inyo ang bago kong legal counsel, si Attorney Tanglaw Banaag." Anunsyo ni Ligaya. "Actually, hindi lang siya legal counsel. Bilang nag-iisang tagapagmana ng aking ama, itinalalaga ko siya bilang bagong COO ng Dalisay Corporation." Sa hudyat ni Tanglaw, pumasok ang ilang mga unipormadong lalaki. Hindi pulis, kundi mga sheriff na may dalang mga dokumento. Lumapit ang isa kay Doña Gunita at Limbas sa entablado. "Mr. Limbas Ilustre, Mrs. Gunita Ilustre. By the order of the court, lahat po ng assets ng Dalisay Estate at ng Ilustre Group ay pansamantalang naka-freeze pending investigation for fraud and conspiracy." Gumuho ang mundo ng mag-ina. "Hindi maaari," sigaw ni Limbas. "Peke yan." "Hindi yan peke, Limbas," sabi ni Ligaya. Ang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. "Gusto mo bang makita ang tunay na ebidensya?" Tumingin si Ligaya sa malaking LED screen sa likod ng entablado. Ang screen na kanina lang ay nagpapakita ng mga litrato ng tagumpay ng pamilya Ilustre. "Play the video," utos ni Ligaya sa tech booth. Nagsimulang mag-play ang isang video. Walang larawan sa una. Tanging tunog lang. Isang static na tunog na sinundan ng 2 boses. Ang boses ni Limbas at ni Doña Gunita. "Kapag nanganak na siya, kapag nailabas na ang bata, doon natin tatapusin ang lahat." Ang buong ballroom ay natahimik. Lahat ng mata ay nakatuon sa screen. Ang sikreto ng villa kahapon ay isiniwalat na sa buong mundo. Ang boses mula sa speaker, ang boses nila ni Limbas, paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ni Doña Gunita. Para siyang binuhusan ng kumukulong langis at yelo ng sabay. Ang lahat ng mga mata sa ballroom, mga kaibigan, mga kasosyo sa negosyo, mga karibal,
ay nakatutok sa kanya. Hindi na tingin ng paghanga, kundi tingin ng panghuhusga at pandidiri. Patayin niyo yan! Patayin niyo ang video! Sigaw ni Doña Gunita sa mga staff, pero walang sumunod. Lahat ay natulala, nakikinig sa pag-uusap ng mag-ina tungkol sa pagkuha ng mana at pagpatay kay Ligaya. Maano to? Bulong ni Limbas, nanginginig ang buong katawan. Paano niya nakuha yan? Pero wala nang panahon para sa mga tanong. Biglang bumukas muli ang mga pinto ng ballroom, pero sa pagkakataong ito, hindi isang reyna ang pumasok, kundi mga pulis na nakauniforme. Pinangunahan sila ng isang detektib na lumapit ng diretso sa entablado. Mr. Limbas Ilustre, Doktora, Yasmin Salba, sabi ng detective, malakas at malinaw para marinig ng lahat. Inaaresto kayo sa salang attempted murder at conspiracy to commit murder. 2 pulis ang umakyat sa entablado para pusasan si Limbas. Nagpumiglas ito. Hindi niyo ako pwedeng arestuhin. Wala kayong ebidensya. Sigaw ni Limbas. Gawa-gawa lang yan ng asawa kong baliw. Bukod po sa audio recording, kalmadong sabi ng detective, hawak din po namin ang testimonya ni Nanay Sinag, ang kasambahay na nakasaksi sa paglalason niyo sa aso at sa pananakit kay Mrs. Ilustre, at ang autopsy report ng ama ni Mrs. Ilustre na narecover namin mula sa sementeryo, kasama ng original na last will and testament niya. Napatingin si Limbas kay Yasmin na dahan-dahang tinatangkang tumakas sa gitna ng kaguluhan. At ikaw, Yasmin, sigaw ni Limbas na parang nasisiraan ng bait. Kasama kita dito. Ikaw ang kumuha ng lason. Ikaw ang nagplano ng lahat. Magsalita ka. Napahinto si Yasmin. Humarap siya sa mga pulis. Umiiyak. Hindi po totoo yan. Pinilit niya lang po ako. Tinakot niya po ako, napapatayin niya ako. Kung hindi ako susunod sa gusto niya. Sinungaling, sigaw ni Limbas. Huli na kayo, sabi ni Ligaya. Ang boses ay malamig pa rin. Nagbigay na ng buong testimonya si Dr. Salba kapalit ng mas mababang sentensya. Doon na pagtanto ni Limbas na tapos na talaga ang laro. Ipinagkanulo na siya ng babaeng pinagkatiwalaan niya. Napatingin si Limbas sa kanyang ina. Si Doña Gunita, ang matapang at palaging nasa kontrol na matriarch ng pamilya, ay nakaupo na lang sa isang silya sa entablado. Tulala. Ang mukha ay blanko. Ang buhok na laging perpekto. Ang ayos ay nagulo na. Ang mamahaling bestida ay mukha ng basahan. Mama, tawag ni Limbas. Mama, tulungan mo ako. Pero hindi kumibo si Doña Gunita. Sa isip niya, naglalaro ang lahat ng kanyang pagkakamali. Ang pagiging sunod-sunuran sa kanyang ambisyon. Ang pagpapalaki sa isang halimaw. Ang pagpapabulag sa kasakiman. Biglang tumayo si Doña Gunita. Naglakad siya palapit kay Limbas na pinupusasan na. Pak! Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Limbas. Tanga ka! Sigaw ni Doña Gunita. Ang boses ay basag sa galit at pagsisisi. Sinira mo ang lahat. Ang pangalan natin. Ang pamilya. Sinira mo ang buhay ko dahil sa kahangalan mo. Ako pa ngayon ang may kasalanan? Ganti ni Limbas. Ikaw ang nagturo sa akin na maging ganito. Ikaw ang nagsabing kunin ang lahat ng dalisay. Ikaw. Habang nagsisigawan ng mag-ina at kinakaladkad na ng mga pulis, lumapit si Ligaya. Tumayo siya sa harap ni Limbas. Limbas, sabi niya. Napatingin si Limbas sa kanya. Sa mga mata nito, wala nang pag-ibig, tanging pagkamuhi na lang. Ano? Masaya ka na? Nakuha mo na ang gusto mo? Hindi pa, sagot ni Ligaya. May kinuha siyang isang dokumento mula kay Tanglaw, isang DNA test result. Gusto ko lang malaman mo ang katotohanan bago ka mabulok sa kulungan. Ipinakita niya ang resulta kay Limbas. Nagpa-DNA test ako gamit ang buhok mo at ng sanggol sa sinapupunan ko. Sabi mo baog ka, di ba? Pero alam mo ba ang mas masakit, Limbas?
Ang batang ito ay hindi anak ni Tanglao at lalong hindi mo anak. Napatingin si Ligaya kay Doña Gunita. Ang batang ito ay ilustre pa rin, pero hindi galing sa iyo ang dugo. Kinuha ni mama mo ang similya ng pinsan mong matagal nang patay mula sa isang sperm bank para lang masigurong may tagapagmana ang pamilya. Niloko ka rin niya, Limbas. Ginawa ka lang niyang kasangkapan. Iyon ang huling patak. Ang katotohanang sumira ng tuluyan kay Limbas. Hindi lang siya isang mamamatay tao. Isa rin siyang inutil na ginamit lang ng sarili niyang ina. Napaluhod si Limbas sa sahig, umiiyak na parang bata, habang kinakaladkad siya palayo ng mga pulis. Naiwan sa entablado si Doña Gunita mag-isa, habang ang mga flash ng kamera mula sa media na nakapasok na ay walang tigil sa pagkislap. Ang pagguho ng Villa kahapon ay naging isang pampublikong palabas. Lumapit si Ligaya sa matanda. Sana masaya ka sa naging resulta ng ambisyon mo. Bulong ni Ligaya bago siya tumalikod at naglakad palayo. Hawak ang kamay ni Tanglao, patungo sa liwanag at palayo sa madilim na ballroom. 6 na buwan ang lumipas, ang dating madilim at nakakatakot na Villa kahapon ay nakatiwangwang na ngayon, isang monumento ng kasakiman at pagbagsak. Nabenta na ito sa isang subasta at ang lahat ng pinagbentahan ay napunta sa mga biktima ng financial schemes ng pamilya Ilustre. Ngayon, nakatayo si Ligaya sa harap ng isang ibang tahanan, isang puntod. Ang puntod ng kanyang ama. Ang hangin ay sariwa at ang sinag ng araw ng umaga ay mainit sa kanyang balat. Wala na ang bigat sa kanyang dibdib. Sa kanyang mga braso, mahimbing na natutulog ang isang munting anghel na nakabalot sa lampin na kulay rosas. Dahan-dahang inilapag ni Ligaya ang isang kopya ng dyaryo sa ibabaw ng malamig na marmol. Ang headline, Habang buhay na pagkakakulong, hatol sa mag-inang Ilustre. Tay, bulong ni Ligaya habang hinahaplos ang pangalan ng ama na nakaukit sa lapida. Tapos na po ang laban. Nakamit na po natin ang hustisya. Hinalikan niya ang noo ng sanggol sa kanyang bisig. At ito po pala, Tay, ang apo ninyo. Ang bituin ng buhay ko, si Tala. Isang munting ngiti ang sumilay sa labi ni Baby Tala habang natutulog, na para bang narinig niya ang pagpapakilala ng kanyang ina. Napaluha si Ligaya, pero hindi na ito luha ng pighati. Ito ay luha ng kapayapaan. Sa sumunod na mga linggo, ipinakita ni Ligaya ang tunay na kahulugan ng lakas. Bilang bagong CEO ng Dalisay Corporation, ibinalik niya ang lahat ng ninakaw ng mga Ilustre. Pero hindi lang yon. Mula sa abo ng nakaraan, itinayo niya ang First Ligaya Foundation, isang organisasyon na nagbibigay ng legal at psychological na tulong sa mga kababaihang biktima ng domestic abuse. Ang lason na halos pumatay sa kanya ay ginawa niyang gamot para sa iba. Isang hapon, habang nag-aalaga siya kay Tala sa bago nilang bahay, isang bahay na mas maliit kaysa sa villa kahapon pero 100 beses na mas masaya, dumating si Tanglao galing trabaho. Parating na ang paboritong tito. Bati ni Tanglao habang kinukuha si Tala mula sa kuna. Agad nang ngumiti ang bata at humagikgik nang makita ang mukha ng abogado. Mas paborito ka pa yata kaysa sa akin, natatawang sabi ni Ligaya habang naghahain ng merienda. Siyempre, sagot ni Tanglao habang iniaabot si Tala pabalik kay Ligaya. Pero alam mo kung sino ang paborito ko. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ni Ligaya, isang tinging puno ng paghanga, respeto, at isang pagmamahal na dumaan sa apoy. Napangiti si Ligaya, isang tunay na ngiti mula sa puso. Sa loob ng maraming buwan, si Tanglao ang kanyang naging sandalan, ang kanyang kakampi, ang kanyang liwanag. Hindi nila pinag-usapan ang tungkol sa kanila, pero hindi na kailangan. Ang kanilang mga puso ay nagkakaintindihan na. Bagay sa'yo ang maging masaya, Gaya, sabi ni Tanglao. Dahil sa'yo, sagot ni Ligaya. Kinagabihan, habang natutulog na si Tala, tumayo si Ligaya sa balkonahe ng kanyang bagong kwarto.
Tanaw niya mula doon ang isang hardin na puno ng mga puting bulaklak. Ang hardin na siya mismo ang nagtanim. Naramdaman niya ang yakap ni Tanglaw mula sa likuran. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa balikat nito. "Natatakot ka pa ba?" tanong ni Tanglaw. Umiling si Ligaya. "Hindi na, dahil alam ko na ngayon na ang tunay na tapang ay hindi sa paghihiganti. Nasa pagbangon ito, nasa pagpili na maging masaya." Tumingala siya sa kalangitan na puno ng mga bituin. Hinanap niya ang pinakamaliwanag na tala. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ni Ligaya na tunay siyang malaya. Ang kwento niya ng kadiliman ay tapos na, at isang bagong umaga ang naghihintay sa kanya sa hardin. At dito po nagtatapos ang kwento ni Ligaya sa Ang Lihim ng Vilya kahapon. Isang kwentong nagpatunay na ang pinakamatinding kadiliman ay kayang talunin ng liwanag ng katotohanan at katapangan. Ipinakita sa atin ni Ligaya na ang pagiging biktima ay hindi isang habambuhay na sentensya. Ito ay isang kabanata lamang na maaari nating isara upang makapagsimula ng isang bago at mas magandang yugto. Naway magsilbi itong inspirasyon sa lahat ng kababaihan na huwag matakot bumangon, huwag matakot lumaban, at huwag kalimutan kailanman ang kanilang tunay na halaga. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating serye. Naway nabigyan namin kayo ng aliw, aral at mga emosyong tumatak sa inyong mga puso. Ang inyong suporta po ang aming inspirasyon. Ano pong masasabi ninyo sa kwento ni Ligaya? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Gusto nyo ba ng kwentong puno ng kilig at pag-ibig? O isa na namang kwentong pampamilya na may aral? Ang inyong mga komento ay mahalaga para sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli,